I convey my warmest wishes for a joyous and prosperous Lunar New Year to all, celebrating. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. Sa topic natin po today's video, Inday Sara, masayang binati ng Chinese New Year ang China. Ayan guys, yan ang matinding balita ngayon. Talaga namang itong ating BP Sara, kapag sa mga Chinese guys, sigurado, anumang okasyon, founding man ng CCP, binabati niya. So ito kasi napapansin ng ating mga kababayan. Pero sa akin, wala nang problema yun. Okay naman yun, di ba? Yung babatiin mo yung kapitbahay natin, di ba, sa Asia, di ba, sa China, di ba, lahat naman, kailangan natin batiin yan, lalo na kung kapartner naman natin. Yun na nga lang guys, nagiging issue kay Inday Sara. Bakit pagdating sa China, di ba, talagang masaya siya. Masaya siyang bumabate. Makikita mo sa aura niya, guys, na talagang lahat binabate. At nagmamanda rin pa siya. So, ang puna kasi guys, ng ating mga kababayan, bakit pagdating sa usapin ng West Philippine Sea, ni A, ni E, ni I, O, wala tayong naririnig. Di, totoo po yun. Ito walang halong paninirato. Talagang napansin talaga natin yan. Diba? Sa dami ng bullying ginawa ng China, binangga yung ating barko, winater cannon, at kung ano-ano pa. Diba? Wala pa rin siyang imik. So talagang parang kagaya ng kanyang tatay, di ba? Alam naman natin na talagang nalantad na nung nangangampanya itong si Digong, kanyang tatay, o dating presidente, nagyabang pa siya, di ba? Sabi niya, mag-jet ski ako, sabi niya, di ba? Pupunta ako dyan sa West Philippine Sea, itatayo ko ng ating bandera, di ba? Isa yon. Pero iba ang nangyari sa totoong buhay. Nakita natin, naging pro-China siya at lumayo siya sa mga western country. So, kagaya na sabi ko guys, tayo hindi natin sinuportahan si BBM noong 2022 dahil isko nga tayo. Pero dahil sa policy niya ngayon sa West Philippine Sea, sinusuportahan natin. Kasi mas gusto natin, mas marami tayong kaalyadong bansa kesa naman sa nakikipagkaibigan naman ng mabuti. Diba? Kita mo nga, naging pro-China nga si Duterte. Pero patuloy yung pambubuli at pangbabastos sa ating teritoryo na malinaw naman sa UNCLOS, di ba? United Nation Law of the Sea. Di ba? Convention Law of the Sea. Na atin yan, kasi sakop yun ng 200 nautical miles na exclusive economic zone. Malinaw naman yan. Nasa atin at ngayon, inaagaw nga nila. Di ba? So, siguro guys, ang inihintay lang ng China, guys, na makabalik ang Duterte. Ay, si Sara, di ba, alam naman natin, matunog na tatakbo sa 2028. Kayo mga kababayan, di ba? Ano sa tingin nyo? Gusto nyo ba na pro-China, bumalik tayo sa pro-China ang ating presidente na alam naman natin, guys, di ba? Alam naman natin na matagal na tayo binubuli ng China. So bago yan guys, panoorin muna natin yung mismo greetings ni BP Sara sa China. Pasok! Everyone, I convey my warmest wishes for a joyous and prosperous Lunar New Year to all, celebrating around the world, including our vibrant Filipino-Chinese communities and Chinese nationals in the Philippines. Congratulations to Ambassador Huang Silian and his team for organizing the embassy's celebration. May the Year of the Dragon, marked by its powerful symbol of strength and renewal, bring us all good health, success, and renewed hope. As we embark on this new cycle, let us seize the opportunity to strengthen our bonds, promote understanding, and work together towards a harmonious future for all. Mabuhay! Xinyan Kuaila! Nongli Xinyan Kuaila! So guys, napanood nyo, di ba? Nagmanda rin pa siya sa huli. Sabi niya, mabuhay. Chong Choy la. So, yun guys, talagang marami ang nakakapansin na talagang pagdating sa China,
lantad itong si Sara. Hindi niya tinatago yan, guys. Hindi niya tinatago. Talaga namang nakikita natin kung gaano siya kasaya. Nakita naman sa facial expression niya, diba? Tingnan niyo sa mukha niya. Talaga namang masaya siyang bumabati. At binati pa nga itong si Wang Xilian na ambassador dito sa Pilipinas na kung saan maraming nakapuna na sa kanya. Minsan parang binabastos pa tayo mismo sa ating bayan, di ba? Kaya nga pinapa deport na yan. Sabi ng mga babayan, i-personal ng girata nyo na yan. Di ba? Kasi nga, nasa Pilipinas siya, hindi siya rumerespeto kung ano-ano yung mga sinasabi niya. Pag may mga bullying nangyayari dyan sa West Philippine Sea. So, kaya guys, malapit na ang 2025. Siyempre, yung mga grupo rin ng mga Duterte, maka-China lahat yan. Alam na naman natin kung sino-sino sila. Diba? At pagdating ng 2028, guys, kayo, ngayon pa lang mag-isip-isip na kayo. Gusto nyo ba yung pro-China na magiging presidente natin? Diba? Na ngayon ay magandang pinapakita ni BBM sa buong mundo. Lalo na sa ating mga kaalyado na bumalik na at patuloy ang suporta ngayon ng iba't ibang bansa sa atin, lalo na sa defense natin, di ba? So marami nag-o-offer ng mga tangke, ng mga barko, at may mga tutulong, yung iba, bebentahan tayo para pang-defense natin sa West Philippine Sea. Lalo na yung China, South Korea, US, yan guys, mga western country, talagang maganda. 'Di ba? Ang ayaw lang naman sa mga west na yan ay yung mga pro-Duterte lang, guys. Kaya mag-isip-isip po tayo ngayon. Kaya kayo guys, ano sa tingin nyo? Talaga ba sa nakikita nyo, 'di ba? Mula pa nung umupong bilang Vice President ng si BP Sara, pro-China ba o hindi? Sa analysis nyo lang guys, sa dami-dami ng nangyaring bully, di ba, dyan sa West Philippines sa atin, wala tayong narinig sa kanya. Walang statement. Kung meron, nilabas nyo para makita natin. Pero sa ating kaalaman, wala talaga. Tahimik siya. Pero sa ibang bagay, talagang naglalabas siya ng statement. Kagaya na nga yan. Di ba? Chinese New Year, naglabas ka agad. Pag founding anniversary ng China, naglalabas din siya. Di ba? At sa mga usaping na may personal sa kanya, kagaya sa ICC, naglalabas din siya ng statement. Di ba? Sa mga NPA, naglalabas din siya. Pero pagdating sa West Philippine Sea, wala. Nga guys, wala nga. Kaya magsuri po tayo habang maaga pa. Kung gusto nyo pro-China, i-analyze nyo mabuti. Nakikita nyo na harap-harapan at lantad na talaga nakikita natin na pro-China itong si Sara Duterte. Alright guys, hanggang dito lang po. Abangan nyo susunod ng vlog. Thank you very much.